Cut the cameras. Oh! Yo mga kanukid, once Malas again, Bilay. welcome back to my channel. This is your Alvolario yo! TV once again mga Yo, yo, kanukis. yo! So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kanukis. So yung mga silent viewers natin dyan, yung mga napadaan, at saka yung hindi pa nakapag-subscribe mga kanukis, please subscribe, hit the notification bell icon. Kung palagay nyo mga kanukis, nakakatulong yung mga videos natin, nakaka-relate kayo. So, nagagamit nyo naman, lalong-lalo na sa baguhan or sa mga dati na. Ano pa yung hinihintay nyo mga kanukis? Para panahon na siguro para mag-subscribe kayo. Please subscribe, hit the notification bell icon, select all mga kanukis para parati kang updated sa mga bidyong i-upload natin mga kanukis. So, ngayon mga kanukis, after the intro, titirahin natin yung topic natin ngayon mga kanukis. So ayan mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. So shoutout muna pala tayo, ha? Kung sino yung gustong magpa-shoutout mga kanukis, just comment down below in this video. Mas maigi kung yung Facebook page or Facebook account nyo yung i-type nyo dito para maganda. So yan, shoutout pala kay Glenn James Obores, kay Romel Budget. Ito kay shoutout din kay Michael Randira. Shoutout din kay Alfred. Tingnan pa natin. Shoutout din kay Glim Jens. Tapos na to. Yan. So, at saka shoutout pala kay Vince Placker, crossbreeder from Pikit Cotabato. At saka Greg, SB Lines, Fritz Ching. Shoutout bro. So, yun mga kanukis, papatuloy na natin as promised. So, ngayon mga kanukis, yung topic natin, ito siya, ha? Yan, or ito siya, kita nyo yan, Sundrox. Hindi ko pinopromote tong product na to, ha, kasi kadalasan kasi may nagsasabi talaga paano ba daw gamitin ang Sundrox, nakakagamot ba? So ulitin ko mga kanukis, ang Sundrox mga kanukis is disinfectant. So never siya nagiging gamot sa kahit na sa tao, hayop or sa manok. Walang clinical or scientific study na nakakagaling yan mga kanukis. So pwede siyang pumatay ng bakterya, pero doon sa labas for external use only. Iba yung ipapainom mo. Pero Boss Joe, gumagamit ka ba? Gumagamit naman ako niyan mga kanukis for yung tinatawag lang nating pag naglilinis tayo ng mga kulungan, naglilinis tayo ng inuman, or for example, may outbreak mga kanukis. Kasi refer nyo lang doon sa video kong isa. Sa video kong isa mga kanukis, talagang di talaga ako gumagamit as gamot niyan mga kanukis. Pero pwede natin gamutin yan para to avoid na mag-contaminate yung area mo, lalong-lalo na naka-range, and then may outbreak, may sipon, may isang nagkasipon, 3 or 4, di mo na mapigilan. So in order mga kanukis na medyo talagang gusto mong gumamit mga kanukis, pwede naman. So pero hindi talaga sa paggagamot. Kasi pag sabihin natin gamot, ito lang talaga yung gagamitin natin, wala nang iba. So ulitin ko ulit, ang Sundrox mga kanukis, pumapatay ng bakterya, iba yung estilo niya, doon siya sa labas or
yung tinatawag nating disinfectant siya. Pumapatay siya, pero harmful siya, or yung delikado din siya pag sobra yung gamit natin. Matolerate naman siya sa katawan kung kaunti lang, pero kung baka masubrahan, delikado din yung manok natin. At saka no clinical or scientific study talaga na nakakagaling or pwedeng igamot yung Sunrox. So, ang tanong na naman, Boss Joe, bakit yung iba marami? Baka natsambahan lang. Pero pag prolong kasi or gagamitin talaga natin gamot, hindi disinfectant siya. So, baka mapadami or prolong siya. Mataas yung paggagamit natin. Chemical kasi to, chemical based to. So, ang purpose talaga niya is hindi talaga i-intake para igamot. Ang purpose talaga niya is bleaching or pangwala ng mansa, or pwede siyang kitchen, yung tinatawag nating cleaning, pang cleaning. So ayan mga kanokis, magpatulo lang tayo ng tubig. So ibig sabihin, magpapainom tayo, sample. Ganito lang ako gumagamit ng Sunrox. Pero disclaimer hindi talaga yan, di ako sangayon na panggamot to. Ito lang, prevention lang, i-disinfect natin yung inuman nila. Kasi kahit na ikulong natin sila, yung mga may sakit, baka ma-short tayo sa kulungan, or kung mayroon naman tayong kulungan, may iba kasi hindi pa lumalabas yung sintomas ng sipon. So harmful pa rin yan, nakakahawa pa rin yan, kasi pag inom niya dito, tutulo yung sipon niya, iinumin ng iba, magi-spread out pa rin yung sakit. Kaya lahat mga kanokis nagkakasakit. So malaking gastos niyan. So to prevent that mga kanokis, ito, paano tayo gamit? 2 tulo lang mga kanokis. 1, 2. Ganun lang. So ikutin natin. And then, so in that way mga kanokis, ito na yung ipapainom natin. Ibig sabihin, pag tumulo man yung hindi natin na-detect dyan, or yung may sakit iinom dyan, di niya maipapasa yan mga kanokis, dahil yung tubig na inunom niya, doon kasi yon pupunta yung bakterya. So yung infected, mamamatay yung bakterya niya na sipon or halak. Tulad nito, ito yung inuman natin, di ba? Yan. So iinom sila dyan. So isa dyan sa kanila is may sipon. So kung may sipon yung isa sa kanila, tutulo dyan sa tubigan, instead na mabubuhay, mamamatay kasi may Sunrox yan. So ganun lang mga kanokis, ganun lang kasimple. So tingnan nyo, uminom na sila sa linagay natin tubig. So yan, sa nakikita natin dyan, puro sila kondisyon. So di natin, kung may outbreak kasi, may sipon, nakulong na natin yung iba, pero mayroon talagang makakalusot dyan mga kanokis, na yun yung magdadala ng bakterya. Ihalo niya dyan sa tubig. So kung walang Sunrox yan, hindi natin i-disinfect yung bakterya, maiinom ng walang sakit yan. Kaya yung whole yard mo, gagastos ka ng malaki dahil gagamutin mo lahat yan. So ganun lang ako magamit mga kanokis, pero hindi talaga yan ginamit para igamot. So yan, yan yung procedure ko. At saka wala mang sakit yan sila, sample lang man yan. So dapat kung may sakit yan, bibigyan natin yan, hahaluan natin ng antibiotic yan. So in that way, gagamutin natin yung may mga sakit, at saka hindi mahahawa yung iba, at saka makakainom na rin sila. So ganun lang, napakasimple, di ba? So ganun yung gamit ko sa Sunrox. Hindi talaga panggagamot, back up lang siya para hindi mag-spread yung sakit. Papatayin lang natin yung bakterya doon sa infected na iinom doon sa inuman. So para paglapat doon sa tubig ng may sipon, so instead na mag-i-spread siya, doon pa lang sa tubig, mamamatay na yan. So pag iinom niya ng hindi infected, hindi niya matatransmit doon sa iba na pagkaroon pa ng outbreak sa yard mo, at lahat ng manok mo gagamutin mo. Malaking gastos yan mga kanokis. Itong tip na to, simple lang, di ba?
So while naglalagay ka, kung may sakit talaga, kasi walang sakit yan, so sinampol lang natin paano itimpla. Huwag lang pasobrahan dahil lahat ng sobra mga kanukis, kasi hindi talaga design yung Sunrox na yan for internal. Internal, external use yan. So yung sample natin, colored Sunrox yon. Wala kasi tayong available na yung puti, yung walang flavor na Sunrox, yung puti na original. Yun yung tinatawag nating yung Sunrox lang talaga na walang flavor. Lavender flavor yung isa eh. Yung puti lang na Sunrox, parang ganito. Yan. Yan yung bilhin nyo. Sinampol ko lang yon para medyo parang totoo yung birada natin. Pero okay naman yon. Pero talagang bubula yon. So, yung walang flavor o yung walang mga halo, yung Sunrox lang talaga na yung Sunrox lang talaga na plain na yung puti. Okay mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin. Ganun lang tayo pag gumamit ng Sunrox, prevention pa rin siya. Prevention, it's better than cure. Kasi pag hindi natin ipiprevent nun through Sunrox, so lahat ng hindi natin madetect, makulong natin sila lahat. So may maiiwan talagang isa dyan na iinom ng iinom na hindi natin madidetect kasi hindi lahat may sintomas. Pero ang droplets niyan papasok doon sa tubig, yun yung dahilan na mag-spread yung manok lahat, magkakaroon ng sipon, malaking gastos yon. So in that way, pag yung infected nakainom, pagdating sa tubig yung bakterya, mamamatay. So yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin. Babu mga kanukis.